Nakakatuwa siya. Sana ituloy niyo yung ituloy niyo yung culture. Masaya, masaya. Saka mas masarap mag-collect ngayon, masarap mamili. Walang hype ngayon ng sneaker. Travis Scott man 'yan, Fragment. Walang hype. Bagsak ngayon kahit nga nung recently nag-release ang Jordans ng SBB. Kung alam nyo lang yung shattered backboard dati nung time namin kung gaano siya ka-hype, baka magulat kayo. Yung Breads, yung Chicago, biro nyo Chicago, low naglabas ito 2025. So, below SRP na siya ngayon pag binenta. Engineering. Ang nakalagay doon, feel the fear, but do it anyway. So, huwag kang matakot, mag-business ka. Tuloy mo yan. Kung naisip mo yan, kung pinasok ni Lord yan sa'yo na mag-sneakers reseller ka, may reason siya doon. Sigurado ako, sobrang galing ni Lord, matalino si Lord. Sobrang talino niya, hindi niya ipapasok sa atin ng walang dahilan. Guys, upon posting dun sa nangyari sa akin last time sa Paseo, wherein hindi ako nakapag-vlog or nakapag-video inside the store, sa Adidas outlet and Nike outlet sa Paseo, may isang nag-comment doon sa pinost kong video. Ang sabi niya, Sir, I'll share with you, no? Ang sabi niya, Sir, plan ko din po mag-resell ng sneakers, shoes. Okay lang ba humingi ng tips like source, plugs? Any help will be much appreciated. Salamat po. And then I replied, PM mo ako, I'll try to share some inputs. Good luck and more power. Oh, but then I realized na maganda gawan ko na lang din siya ng vlog para if ever merong interested na or curious kung paano ba yung ginawa ko before nung nag-start ako mag-resell noong 2016 until 2021. Siguro about 5 years before I stopped. Share ko din sa inyo, baka interested kayo and magustuhan nyo, hopefully makatulong. And kung meron din kayong mga additional na tips or advice, diskarte, pointers, pwede nyo rin ilagay sa comment below para matulungan natin yung mga iba na gusto mag-business. Tapos at the same time, hobby din nila yung pag-collect ng sneaker. By the way, before we officially start, nandito ako ngayon sa Tagaytay, sa Sirin. Ganda ng view, oh. Ganda, oh. Nandito tayo sa The Coffee Bean. Yun, going back, complete clarification. Again, no, yung span ng pagre-resell ko is from 2016 until 2021. Siguro about 5 years before I decided to stop kasi nag-iba kasi yung shoe game, nag-iba yung shoe reselling nung after ng pandemic. Mamaya i-explain ko kung ano yung ibig ko sabihin. But more on sa ano yun more on kung paano yung competition sa FB, sa mga FB groups, saka yung sa pricing, more on sa ganun yung kasi yung naging concern ko kaya ako nag-stop. And also, gumulo, for me medyo gumulo. Pero at the same time, kasi yung discipline kailangan nandun and yung time management, naging busy rin talaga ako. Okay, start natin yung mga tips, ano yung mga, for me, again, no, this is just for me, para maging successful ka sa pagre-resell for 5 years, for the span of 5 years, kasi 5 years pa lang naman akong nag-resell, and for me, naging successful ako kasi ang dami kong nabili na sapatos that time na galing doon sa pinagbentahan ko lang din ng sapatos. Tapos at the same time, sobrang nag-enjoy talaga ako. Yung pag-resell ng sapatos nun, yun yung way ko para makapag-relax before. Yun, pag sobrang stress ako sa trabaho, pag pagod, dadaan lang ako minsan sa sneaker store, outlet store sa Noval or sa Paseo or even sa SLEX. Meron nun park outlet saka NFS
sa Michelle Mamplasan. Minsan during lunch break, pag medyo na mabigat yung trabaho, napunta ako sa sneaker store. So yun talaga yung way ko ng pang-relax. Tapos nagkakapera pa ako dun sa pagre-resell. I'll give you yung mga pointers na tingin ko na importante. Based lang to sa sarili kong opinion. Kung meron kayong mga tingin nyo mas effective, you are very much welcome to share it sa comment below. Number one, ang pinaka-importante for me, number one, is yung kung mahilig ka talaga sa sapatos. Basically, kung mafe-feel mo kasi yan ako, i-share ko lang sa inyo, nung bata ako, hindi ako nakakabili ng mga mamahaling sapatos before. Kung alam niyo yung Cartimar sa Pasay, ang kauna-una akong sapatos noon, yung Eco shoes na all white. Sa Pasay ko siya binili sa Cartimar. Kung maalala ko siya, parang 800 siya before. Year 2004, mga 2004 yun. Kasama ko yung mga pinsan ko, mahilig kasi kami maggala. Kwento ko lang sa inyo na tuwan-tuwa ako sa sapatos before. May mga store dun sa Cartimar na legit original, merong mga copy, and ang kaya ko lang bilhin that time ay yung Eco na shoes na all white. Tapos ang kauna-una kong original shoes ay noong 2006, 2007. 2007 yung Cortez na all white, na gold yung swoosh. So talagang manghilig kong sa mga Tobis, Sports Central, Olympus or Olympic na paratang siyang Tobis, baka naalala niyo yun. Para lang tumingin ako ng mga sapatos kahit hindi ako nakakabili. Yun yung first original shoes ko. So what I'm trying to say is talagang mahilig ako sa sapatos. So maganda siya, importante siya na hilig mo talaga yung binebenta mo, kasi kahit hindi ka pa nakakabenta, nag-enjoy ka na and doon pa lang panalo ka na. So yon, number one. Para sa akin importante yon. Kung i-assess mo, self-assessment, kung talagang mahilig ka sa sapatos. Pangalawa, para sa akin importante din to sa pagre-resell, pag nagre-resell ka, ay yung location. What I'm trying to say, saan ka ba malapit? Sa mga SM, malls? Kasi pag nandun, wala namang outlet doon, mga regular store. Although nagsisale din sila. Robinsons Mall, sa mga malls ka ba malapit? Ayala Malls, o malapit ka sa mga outlet. Kasi marami namang outlet aside sa Hacienda, aside sa Paseo. Pag nagpunta ka ng Subic, meron doon. Pag sa NLEX, meron din doon. So you have to assess kung saan ba yung location, kasi may factor din siya pagka bibili ka ng shoes, pagka yung nagre-resell ka na, pag yung pipick up ka ng shoes ng mga pinareserve mo or nakabalita ka na may sale, and lahat yung miscellaneous, yung may gastos yun. So kailangan i-assess mo mabuti kung gaano ka pa kalapit sa mga location. Although meron kasing elephant in the room, marami na kasing online ngayon na pwede kang bumili ng mga sale na items. Pero pag-uusapan pa natin yan later on. Okay, number one is yung self-assessment. Number two is your location. Number three, for me, ang isa sa pinaka-importante, how deep is your pocket? Kung may budget ka ba? Kasi for example, na-assess mo na gusto mo talaga ng sapatos, na-assess mo na yung location mo, may sasakyan ka man o commute ka o nakamotor ka, regardless kung paano ka humasel. Pag nandun ka na sa time na may sale na, importante malaman mo kung may budget ka. Kasi for example, for the sake of argument, sabihin natin 1,000 na siya sapatos. Kung magsisimula ka sa 5,000, nakakabili ka na ng 5. Kung may out mo siya ng 2,000, magkaka-profit ka ng 5,000 basically for the 5 shoes, pero ima-minus mo yung mga miscellaneous expenses mo, like yung pagpunta mo dun sa kung paano mo siya binili, yung load mo sa pagpo-post, yung mga meet up mo. Meron kasing ayaw ng shipping, may gusto pa rin ngayong meet up. Tapos pag shipping naman siya, syempre may
bayad ninyo. Depende kung i-free mo ba or i-charge mo kay client or kay customer. But basically, para mag-gets mo kung magkano yung kinita mo, ibawas mo pa rin yung nagastos mo. And for me, ang right pricing, kung nabili mo siya ng 70 off, pwede mo siyang ibenta up to 50 off para mukhang sale pa rin siya. For example, kung ang presyo ng sapatos ay 10,000, supposedly nabili mo siya ng 3,000, sample, pwede mo siyang ibenta up to 5,000. So kung ang buyer mo malalayo sa mga outlet, igagrab na nila yon rather than them buying directly doon sa mga mall na SRP yung presyo. Nalala ko nga dati, may mga customer ako from Mindanao dati, madalas. Siguro dahil walang outlet doon. So yun, ano mo yun, importante yun. Ngayon, may isang diskarte na hindi mo kailangan ng budget, pero matrabaho. Ang tawag namin doon, nung time namin, ay hook up o pasabay. Meaning, pupunta ka lang sa isang store, pipicturan mo lang yung mga item na tingin mo yung maganda. Like, alam mo naman yan, kung mahilig ka, kasi nga doon papasok yung number 1. Kung mahilig ka sa sapatos, aware ka kung ano yung mga hype, ano yung mga in demand, ano yung mga pinag-uusapang sapatos. Kasi nagbavary yan eh. Noong time namin, Jordan 1, naging Dunks, naging Yeezy, 350 V2. Kahit yung Puma RXS, nag-ano rin yan, nag-hype din yan. Mga Adidas, alam mo yung mga timeless na sapatos like Adidas Superstar, Adidas Stan Smith, Nike, na mga Nike na mga yung hindi timeless, ma-access mo yan basta yung number 1 ay okay ka. So balikan natin yung hookup. Yung hookup wala kang puhunan, magpipicture ka lang, picture mo lang yung mga item, tapos ipopost mo, i-declare mo pasabay o hookup. Nakalagay doon item price plus hookup fee. Sabihin natin mag-plus ka ng 500, kumita ka ng 500. Yun nga lang, kasi before mo ma-establish yung legitimacy mo, kailangan may naging transaction ka na, kasi sa mga group kasi nagpapavouch sila. Eh kung wala ka pang naging client, walang magbabouch sa'yo na legit seller ka. And that can be an issue. Pero diskarte mo na yun. Pwede naman kayong mag-live video call habang pinapakita mo yung sapatos. Sabi mo, for example, ma'am sir, ito po yung sapatos. Ang dati siyang 10,000, 3,000 na lang. Pwede ko po kayong ibili. Ito yung 3,000. Add lang po kayo ng 500 or 1,000 for my hookup fee. Papadala ko po rin po within that day. So okay yun. Hanggang makaipon ka ng makaipon. Hanggang magkaroon ka ng puhunan. Sobrang nakakapagod lang siya, pero wala kang masyadong ginastos dun. Tapos mamalaya mo, madami ka ng fund, makakabili ka na ng sarili mo sapatos, makapag-stock ka na ng mga pang-inventory mo, kasi lamang pa rin talaga pag may fund ka. Kasi pag nag-70 off, pwede mo nang bilhin lahat yon, i-stock mo sa bahay mo, sa stock room mo, pwede mo siyang i-post isa-isa. So yun, importante yun, yung how deep is your pocket. Number 4, ito, importante ito, keep this in your mind, keep this in mind. Itong number 4, keep this in mind. Importante ito, napaka-underrated nito. Pag pupunta ka sa mga store, regardless kahit saan pa yan, mall, outlet, tindahan, kahit ano pa yan, read the room. Tingnan mo sino ba yung pwede mong maging tropa. Not necessarily the manager. Kahit gwardiya yan, kahit yung housekeeping, yung janitor, kahit yung mga staff, cashier, kung yung manager, much better. Pero wag mo na madalian, basta meron ka lang contact doon, kunin mo yung number, Viber nila, Messenger, any reason na makokontak mo pa rin sila para matanong mo kung kailan may sale. Kasi lamang ka na pag nakauna ka. Pag inintay mo kasi yung mga post sa mga social media, minsan late yan eh. Madalas late. Before nung time namin ng reseller kami, may time kami before exclusive. Kami lang mga reseller sa loob ng Nike Park sa first 2 hours ng opening. Before opening, let's say kung 10 yung opening niya, from 8 to 10, nandun kami lahat ng mga reseller. Bulk order yun. So bago magbukas ng 10 AM, nakuha na namin yung mga gusto naming items. Hindi namin yung kayang ubusin kahit magsama-sama kaming reseller doon. Ilan na kami that time, baka wala pa kaming 10. Hindi namin kayang ubusin lahat ng sale.
pero nakukuha na namin lahat ng mga best items, yung mga talagang steal price. So yun, ako kasi mahilig ako may pagkwentuhan, kahit guard, kahit janitor, kahit manager ka, talagang sincerely mahilig akong lumapit. So gawin mo yun, tropahin mo. Tapos syempre pag kumikita ka na, pag maganda na yung profit mo, huwag mo silang kalimutan. Alam mo yung mga yan, mga daily rate din yan, mga monthly rate siguro at best, pero lumalaban din ang patas yan. Kaya ang laking bagay sa kanila pag naabot at malay mo dumating yung time, baka motor na yung binibigay mo and max na sa sobrang lakas ng pag-resell mo. O yan, binibigyan kita ng tip, hindi imposible yan, naniwala ka sa akin. Pwedeng umabot sa ganyang level na ganun kalaki binibigay mo, pero diskartehan mo na lang. Huwag naman yung baka mawala sila ng trabaho dahil sa'yo. Yan, importante yun. Number 5, yung platform mo to sell. Syempre mag-stick ka muna sa 5, siguro 3 to 5 group. Huwag mo munang tampakan na sobrang dami. Kunyari, for example, kung Jordan ang binebenta mo, mag-focus ka doon sa Jordan brand only, Jordan shoes only, 23 everything. Yan, naalala ko pa kasi nandun pa din naman ako sa group na yon. Kasi pag sobrang dami kasi, sabog kasi yung mga client mo, mag-focus ka muna sa 3 to 5 groups. Kung Nike ka muna na group. Tapos pag may transaction ka, mag-post ka ron, i-post mo doon. For example, may umorder sa'yo ng Nike Bomero, sample lang. O dun sa Nike na group, i-post mo, thank you to my client, tag mo siya. Tapos for availing a shoes from me, for buying a shoes from me. Tapos ngayon, magko-comment yun. So okay yun. Hanggang sa ma-establish mo na yung pangalan mo, maging familiar na maging household name na yung pangalan mo. Every time makikita nila yung pangalan mo sa group na yun, kahit hindi mo naging kliyente, magko-comment sila doon, legit yan for example sa case ko, si Robinson. Legit na seller yan. Regular yan dito. So ang laking bagay nun, napakalaking bagay nun. Number 6, ito, importante din to, yung mode of payment mo. Siyempre sa una kasi ang mangyayari niyan, baka wala ka pang fund na malaki, baka payment first. Pero may mga kliyente kasi na prefer nila COD. So it's your call na kung kaya mo yon. Ako kasi ginagawa ko yung COD. Siguro sa case ko before, wala pa namang 10 beses na hindi nila pinick up yung hindi nila ni-receive or pinick up sa LBC or sa bahay, hindi nila tinanggap yung in-order nila sa akin. So, wala pa namang 10 beses yun, and sayang yun definitely, kasi gumastos ka ng shipping fee tapos hindi nila uunin. So pag-aralan mo yun kung paano mo siya lalaruin. Pwede ka bang mag COD, COP lamang kasi yun, parang worryless kasi yun, worryless sa buyer. O pwede kang mag payment first. Try mo, pag-establish na yung pangalan mo, pwede niya kung saan magbabayad yan. Tandaan mo, sobrang competitive na nalabanan ngayon kasi yung Lazada sa Shopee, may mga legit account dyan, yung Nike, yung Adidas, yung Puma, yung mga Converse, yung mga established brand. May active na rin sila dyan sa mga platform na yan. Tapos meron pa sila mga website like Park Outlet, ang dami, Atmos, Commonwealth. Pag-aralan mo din yan kasi marami din dyan, madami. What I'm trying to say, sobrang competitive na labanan ngayon. Bukod sa mga reseller na mag-competitive na yung labanan, against doon sa may mga pwesto na, mga established na pwesto, may mga shop, against pa doon sa mga online platform na mismong galing doon sa mga brands. Talagang pagalingan na ang labanan. So isa yun, importante din yun. Ito yung na patunayan ko to, tested to, na gawin mo to, importante to. Okay, lahat ng nakatransact mo, whether buyer ka
o buyer sila, ikaw yung nag-sell, gawan mo ng GC. Pero mas safe kung lahat lang ng buyer mo. Pero kasi kahit buyer mo kasi pwedeng reseller din sila eh. Pwede rin ganun. Kaya at the end of the day kasi ano siya eh, joint effort naman siya, collaboration naman, kaya wala rin problema kahit kahit gawin mo. Ang maganda, gawa ka ng GC. Lahat ng naging buyer mo, i-add mo uli doon. I-add mo sila lahat. Kasi ang likeness na order sila uli sa'yo, pag naging smooth yung buong transaction nyo, ay sobrang taas. Hindi na nila kailangan magpa-vouch next time. Hindi na nila kailangan. Ulitin ko medyo maingay kasi nasa labas ako ngayon. Nasa outdoor ako ng the coffee bean. Yung likeness kasi nabibili uli sila sa'yo next time, sobrang taas. Hindi na nila kailangan magpa-vouch or anything kasi nakatrust sa kanila nila eh. Alam na nila na legit ka. So gawa mo rin ng GC yun, ikaw magpangalan kung ano gusto mong pangalan, kung meron kang desired na name ng shop mo, soon ilagay mo doon. For example, sa case ko dati, Find Your Soul ang GC ko, nandun lahat sila, nasa nakakalimang group yata ako kasi namin yung buyer. So magkakahiwa-hiwalay, pinaghihiwalay ko, like for example, ito isang group puro babae, itong isang group puro mga basketball player, mga basketball shoes yung in order, yung isa puro casual. So tinatry ko siyang ganunin para pa nagsisend ako ng picture, although inaano ko naman siya, bine-message blast ko yun, lahat yun nababasa nila, and lahat yung bumibili sa akin ulit, pinapadala nila agad yung payment, tapos yun na, tapos na, done deal na. So yun, importante yun, huwag mong kalimutan yun. Again ang i-breakdown natin, mabilis lang. Number 1, yung self-assessment. Siguraduhin mo mahilig ka talaga sa sapatos, para may benta ka man o wala, sa una masaya ka na kasi nakakahaw ka ng sapatos. Ganun ako dati, mahawakan ko lang yung sapatos, nakare-relax na ako. Number 2, yung location mo, pag-aralan mo. Baka naman sobrang layo mo sa mga malls, lugi ka pa sa mobilization mo, sa mga miscellaneous, pag-aralan mo yan. Number 3, yung budget, how deep is your pocket, importante yan. Bigyan kita ng mabilis na figure. Sa 5 years ko, may mga time nun na nagwa 1M ang puhunan, kasi kailangan talaga para sulit yung biyahe mo sa shop. Isang hakot ka ng mga 70 off, ibebenta mo ng 50 off. Kaya importante yun, pero hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kailangan lang masimulan mo, tapos ipunin mo lang. Okay? Number 4, yung sinabi ko sa inyo, yung sa mga group, pili ka lang ng group kasi doon mo siya ibebenta sa mga group. Later on, pwede ka nang gumawa ng page. But simula yan, definitely sa group. 5 groups lang muna, wag mo munang damihan. Focus ka muna doon, tingnan mo yung group na may mga pinaka-active na member. Tingnan mo yon, makikita mo naman yon, yung number ng post per day. Number 5, yung sinasabi natin na ano ba yung 5? Kalimutan ko na kasi alam nyo, ano lang to, freestyle lang, impromptu lang, wala tong practice. Na naalala ko lang siya, tapos habang nagko-copy ako, sabi ko try kong gawa ng vlog. Ang number 5 ko, naalala ko yung sa gumawa ng GC. Yung number 5 yung mode of payment, pag-aralan mo yun. May advantage pa rin kasi pag COD, kahit tayo pag umorder tayo sa mga online, Lazada, Shopee, even sa mga ibang mga group, mga website, Atmos, Park Outlet, Nike, yung Nike PH, Adidas, gusto natin may COD. So itry mo pa rin yung kakayanin mo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin. Find your customer, kung sino yung kaya mag-payment first, di mas maganda. Number 6, yung sinabi ko, gawa ka GC. Kasi lahat ng mga feature na meron ka, regardless if it's hook up or for sale na on hand mo, pwede mong isend doon. Tapos pag nagustuhan nila, dahil nakatransact mo na sila, sigurado bibili uli sila sa'yo. Yun. At yung bago ako matapos, mabilis lang, yung sinabi ko kanina ba't ako nag-stop, nag-iba na kasi talaga yung cycle or yung culture after the pandemic. Nung time kasi namin, ang profit ko on
on my part, at least I can speak on my part lang. Pero alam ko kahit naman yung ibang tropa sa reseller, ganun din eh. Kasi alam nyo, ang dami ko rin naging tropa dyan sa reselling. Nakapag-basketball pa nga ako dati dyan sa Valenzuela, Monumento. Yan sa Jordan brand only, shoutout dyan. Ang dami ko rin naging tropa dyan. Sa may Guadalupe, nakapag-basketball pa ako. Yung Lodi Boys, may jersey pa kami. Nasaan na kaya yung mga Lodi Boys? May magagaling mag-resell din yung mga yan. And I never felt na may competition kasi sa sobrang dami ng customer. Hindi nyo naman yan kayang bentahan lahat eh. Mag-collaborate na lang kayo. Tapos gawa kayo ng empire nyo sa isang lugar. Kayo maghari sa resale. Again, ang isa sa reason nun, kasi nung time namin, ang profit namin, lowest na mga 1K. Nagwa 1.5 pa nga ako dati. Per shoes yun ha, per shoes. Pero kasi after the pandemic kasi may mga reseller na kasi na lumalaban ng plus 200, plus 300. Ngayon hindi ko na kayang tapatan. Pero I can't be mad kasi at the end of the day gusto lang naman namin lahat na kumita. Gusto na lang namin lahat maghanap buhay ng patas. Pero kasi hindi ko siya kaya kasi hindi ko kasi dati matatanggap na na ihuhukap kita ng sapatos or ibebentahan kita, ang dadagdag ko lang ay 200 pesos. Kung tutuusin, wala naman kayong mabibili. For example, yung seller ko kung taga saan man siya, kung wala naman siyang mabibilihan ng ganun sa kanila sa area nila, hindi talaga siya makakabili ng katulad namin na malapit sa mga outlet. So nagpahinga ako noon, pero hindi naman natapos yung pag-collect ko ng shoes na madami, and majority ng mga sapatos ko nabili ko siya dahil sa mga profit ko before sa pagre-resale. So di ba masaya siya. So yun, at least kahit paano na-share ko sa inyo, and I hope may mga pointers kayo na magustuhan dahil lahat naman yan ay medyo may dumaan na Ducati. Again, I hope na may mga pointers kayo magugustuhan kasi lahat naman yan ay based sa mga personal experience ko. So nangyari talaga siya, genuinely nangyari talaga siya lahat, and napatunayan siya nung time ko. Although syempre season may change no, kasi syempre iba yung market before, iba yung market ngayon, but definitely may mga pointers yan na for me effective pa din. Kung hindi lang talaga ako busy sa business ngayon ko, sa other businesses ko na mas fit sa akin, baka nagre-resell pa rin ako and tinuloy ko yung dream ko na shop. But nonetheless, I'm happy sa mga nagre-resell pa rin. Nakakatuwa. Naalala ko yung time natin before, yung mga vouch legit check. Talagang itatag mo lahat ng buyer mo dati para lang may magsabing legit si Robinson. So nakakatuwa siya. Sana ituloy niyo yung culture. Masaya. Saka mas masarap mag-collect ngayon, masarap mamili. Walang hype ngayon ng sneaker. Travis Scott man yan, Fragment. Walang hype. Bagsak ngayon. Kahit nga nung recently nag-release ang Jordans ng SBB. Kung alam nyo lang yung shattered backboard dati nung time namin kung gaano siya ka-hype, baka magulat kayo. Yung Breads, yung Chicago, biro nyo Chicago, low naglabas ito 2025. So below SRP na siya ngayon pag binenta. Grabe, it's a very best era to collect shoes. Ang dami mong mabibili, ikaw na magsasawa. So ituloy nyo yung yung saya ng sneaker culture. Yung every December 25 nakikita kita sa BGC kasi release ng Jordan 11. Ituloy natin yan, and I wish you all well. Galingan natin, masaya ang sneaker game, masaya guys. Sana may I mean for sure naman meron for sure yun, hindi yung sana. Execute kayo. May gusto pala akong share sa inyo. Wait, nasa wallet ko yata. Okay. Sa ulado ko naman siya. Nandun siya sa wallet ko. May money clip kasi ako. Binili ko siya way back 2000 nung magbo-board exam ako before sa mechanical engineering. Ang nakalagay doon, feel the fear but do it anyway. So huwag kang matakot, mag-business ka.
Tuloy mo yan. Kung naisip mo yan, kung pinasok ni Lord yan sa'yo, na mag-sneakers reseller ka, may reason siya doon. Sigurado ako, sobrang galing ni Lord, matalino si Lord. Sobrang talino niya, hindi niya ipapasok sa atin ng walang dahilan. Again, no, feel the fear but do it anyway. Galingan nyo. Balitaan tayo pagka nagiging successful na kayo.